Akala ng mga tao, mas madali ang buhay kapag matalino ka. Pero para sa isang matalinong introvert, madalas itong nagiging tahimik na pasanin na walang nakakapansin. Gumagana ang isip mo tulad ng high-powered engine na walang tigil sa pagpoproseso ng mga panganib, resulta, nakatagong kahulugan, emosyonal na pattern at mga social undercurrents na hindi nakikita ng iba. Hindi ka basta tumatalon sa buhay, dinadissect mo ito. Hindi ka agad nagre-react, ini-scan mo muna ang mga patterns at mga posibleng kahihinatnan. Hindi ka nagmamadali sa oportunidad, tinitimbang mo muna ang kapalit. At dahil mas pinahalagahan ng mundo ang bilis, ingay at pagiging bold kaysa sa lalim, accuracy at pag-iingat, nagiging double-edged blade ang katalinuhan mo. Pinoprotektahan ka nito sa pagkakamali, pero trap ka sa sarili mong isip, hindi makamove forward. Ang tinatawag nilang introvert wisdom ay kadalasan tahimik na pagod mula sa sobrang awareness. Ang tinatawag nilang calmness ay ang isip mong kinakalkula ang bawat posibleng trahedya bago pa mangyari. Ang tinatawag nilang quiet strength ay ang kalasag na ginawa mo kasi ang mundo ay masyadong magulo para sa bilis at intensity ng pag-iisip mo. Oo, gift ang intelligence. Pero para sa mga introvert, nagiging sumpa ito kapag ikaw na ang kinokontrol nito, imbes na ito ang magpalakas sa'yo. Number 1. Paralysis of choice. Sobra ang nakikita mo, kaya kakaunti lang ang galaw mo. Hindi nahihirapan ang mga introvert sa pagpili dahil indecisive sila. Nahihirapan sila dahil masyadong marami ang nakikita nila. Kapag may mga choices na lumilitaw, hindi ito dumadaan sa isip mo ng simple. Agad kang nakakita ng maraming anggulo, bawat kahihinatnan, bawat posibleng pagkabigo, bawat senaryo, at bawat detalyeng hindi man lang napapansin ng karamihan. Ang simpleng desisyon ay nagiging parang maze dahil hindi ka nakakita ng isang direksyon. Nakikita mo ang duse-duse ng landas. Bawat isa ay may kanya-kanyang panganib at resulta. Kaya ang bawat desisyon, pakiramdam mo ay mabigat, kahit maliit, at lalo na kapag malaki. Parang hindi ka na makakabalik sa sandaling piliin mo ito. Hindi ka mabagal, maingat ka, hindi ka nalilito, hyper-aware ka. At masakit ang irony na ang katalinuhan mong dapat tumulong sa'yo na gumalaw ng mabilis ay nagpapabagal sa'yo dahil hindi mo kayang hindi makita ang komplikasyon at panganib na hindi pinapansin ng iba. Habang ang ibang tao ay basta gumagalaw at sa kanilang nag-a-adjust, ikaw ay nag-a-analyze ng sobra hanggang wala ka nang nagagawa. Ang paralysis of choice ay hindi kahinaan. Epekto lang ito ng isip na sobrang klaro ang nakikita para basta-basta tumalon ng nakapikit. Number 2. The illusion of productivity. Abala ka pero walang nangyayari. Madaling mabuhay ang isang introvert sa loob ng sarili nitong isip at ang katalinuhan mo ay madalas gumagawa ng isang ilusyon na nakakapagpahinto sa iyo, ang ilusyon ng productivity. Malalim kang mag-isip, sobra ka mag-research, matalino kang magplano at nakakabuo ka ng isang buong mundo sa isip mo at pakiramdam mo, progress na yon. Kaya mong gumugol ng oras sa pag-fine-tune ng mga ideas, pag-aaral ng mga methods, panunood ng mga tutorials, paggawa ng system, pagdedrop ng outline at paghahanda ng buhay na gusto mo. Mentally lagi kang gumagalaw, pero physically wala namang nagbabago. Nananatiling pareho ang buhay mo kahit puno ang isip mo ng napakaraming ideya na hindi mo na isa sa katuparan. Nagiging eksperto ang isang matalinong introvert sa paghahanda, pero mga baguhan sa pagsisimula. Komportable ka sa pag-iisip dahil ligtas ito. Ang pagkilos kasi ay may kasamang risk, failure at judgment. Kaya nananatili ka sa planning mode dahil may control ka rito. Kasi sa pagkilos, vulnerable ang mundo. Kaya abala ang isip mo, pero nakatigil ang buhay mo. Parang isang makinang sobrang talino at sobrang bilis, pero hindi umaandar. At ang pinakamasakit, hindi nakikita ng mundo ang brilliance mo dahil nananatili lang ito sa mga drafts, notes at mga ideya na nakakulong lang sa isip mo imbes na maging realidad. Number 3. The fear behind perfection.
ang katalinuhan mo ang nananakot sa iyo na makitang nagkakamali. Ang perfectionism ng mga introvert ay hindi dahil sa gusto nila ng perpektong resulta, ngunit dahil ito sa takot nilang malantad. Mas malinaw sa mga matatalinong tao ang mga consequences. Agad mong napepredict kung paano titignan, mararamdaman at uugong sa paligid mo ang pagkakamali. Sobra mong nararamdaman ang kritisismo, hindi pagkakaintindi, hiya at kung paanong ginagamit ng ibang tao ang maliit mong pagkakamali para pabagsakin ka. Kaya paulit-ulit mong pinapakinis, inaayos at nililinis ang lahat. Hinihintay ang perfect moment, perfect version, perfect timing. Kahit alam mong sa totoo lang ang perfection ay magarang disguise lang ng takot. Hindi mo ginagawa ito dahil mataas ang standard mo. Ginagawa mo ito dahil takot kang makita ng mundo na hindi ka perpekto. At habang tahimik kang nagsasaayos sa dilim, ang mundo ay patuloy na sumusulong. Ang mga tao na hindi masyadong matalino tulad mo ay nauuna na dahil handa silang makita ng iba na nagtatry, nagkakamali, natututo at nagiging mas mahusay. Ikaw na nanatiling ligtas pero invisible. Sila magulo pero successful. Ang katalinuhan mo imbes na bigyan ka ng tapang ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na larawan ng bawat posibleng kahihiyan. Kaya minsan natatakot kang magsimula. Pinoprotektahan ka ng isip mo emotionally, pero kapalit nito, hinahadlangan ka nitong umusad physically, socially, at professionally. At number 4, the myth of IQ. Akala mo ang katalinuhan ay automatic na magpapaganda ng buhay. Maraming introvert ang tahimik na naniniwala na sapat na ang katalinuhan para magkaroon ng magandang buhay. Na ang pagiging matalino ay natural na magbubukas ng mga pinto, magbibigay ng mga oportunidad at magpoprotekta laban sa pagkabigo o pagiging stagnant. Pero ang paniniwalang ito, kahit nakaka-comfort, ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit feeling mo na stuck ka. Ang IQ ay nagpe-predict lang ng potential, hindi achievement. Ang insight ay hindi automatic na nagiging impact. Ang pag-intindi ay hindi kapareho ng pag-execute. Ang alam mo ay hindi katumbas ng ginagawa mo. Samantala ang mga tao na may katamtamang talino pero may lakas ng loob, consistency at visibility ay nauuna na sa'yo dahil gumagalaw sila habang nag-a-analyze ka pa lang. Nire-risk nila ang embarrassment na iniiwasan mo. Paulit-ulit silang sumusubok habang paulit-ulit kang nagre-revise. Nakakaipon sila ng real-world experience, samantalang ikaw nakakaipon ng stimulation sa isip mo. Nauuwi ka sa frustration. Minsan pakiramdam mo naloko ka ng sarili mong talino. Bakit ang dami mong alam pero ang liit ng napupuntahan? Ang totoo ay simple pero masakit. Ang katalinuhan ay nagiging kapangyarihan lang kung ginagamit mo ito. Kapag hindi mo ito ginagamit, nagiging pabigat lang ito, hindi sandata. Hindi ang katalinuhan mo ang sumisira sa buhay mo, kundi ang relasyon mo rito. Umaasa ka sa pag-iisip kahit ang hinihingi ng buhay ay paggalaw. Gamit mo ang clarity kahit ang kailangan ay tapang. Umaasa ka sa analysis kahit ang gantimpala ng buhay ay nasa experimentation. Hinihintay mo ang moment na siguradong sigurado ka, ligtas ka o perfect ang timing. Isang moment na hindi kailanman darating. At hanggat hindi mo ito tinatanggap, patuloy kang mabubuhay sa loob ng isip mo, imbis na sa tunay mong buhay. Hindi mo kailangan bawasan ang talino mo o maging extrovert. Kailangan mo lang putulin ang cycle ng overthinking at magsimula sa isang imperfect action. Kapag gumalaw ang isang matalinong introvert, walang makakapigil sa kanya. Pero kapag stuck siya sa analysis, nagiging invisible siya. Handa ka na noon pa. Matalas na ang isip mo noon pa. Ang tanging kulang lang ay paggalaw. Kapag ginawa mo ang unang imperfect step, doon pa lang tunay na magiging sandata ang talino mo.